kilala natin po siya bilang isang professional basketball player. No? He started his professional career in 2006, but before that, he attended the Ateneo de Manila University. Binubulong ko kasi nasa UST tayo. Ano po? At kaharap po natin ang isang galing sa UP. No? May pagkamarites po tayo. Pero in 2023, 2 years ago, he was diagnosed with stage 3 colon cancer. Yes. LA. Yes. First of all po, gusto ko lang pong bumati sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Of course, gusto ko magpasalamat kay Cardinal Tagle for giving me this opportunity. Sobrang I'm always excited to do this and to share my story. And to all my Dominican brothers and sisters, good morning po sa inyong lahat. Ecumenical siya, ecumenical. May mga Jesuita po ba dito? Oo nga, no? May Jesuita ba rito? May mga Jesuita. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, Cardinal. Yes, actually I was diagnosed stage 3 back in 2023, Feb 22. If I'm not, hindi ko po makakalimutan yun because it was a Ash Wednesday. It was an Ash Wednesday when I was diagnosed stage 3 cancer, colon cancer. So, yun. Actually, just like Miss Jessica po, my story, pretty much the same. I came from province, Nasugbu, Batangas. I came from a family rin po, galing din po ako sa pamilya. My parents, nagtitinda rin po ng karne sa palengke, kaya ang bahay namin katabi po ng palengke sa Nasugbu po ako. And doon po ako nagsimula. And then nagpakasakali lang po kami na magpunta dito sa Manila when my dad worked in Saudi as a driver ng isang private car. Nagpunta po ako dito sa Manila mainly because yung lolo ko po, my grandfather, the father of my mom, pangarap po niya na magkaroon ng isang pare sa pamilya. So yun po talagang story ko. So my parents brought me to a Catholic school here in Manila, which is Don Bosco Makati, mga Salesiano. May mga Salesiano tayo dyan. Yun, nice, sister. Yan po. So, yun po ang reason kung bakit po ako pumunta dito sa Manila. Para magpare. Para magpare po. So, nagpunta po ako ng Don Bosco, nag-aral po ako sa Don Bosco Makati, prep to grade 6 po ako. And siguro dahil nahihilig po talaga ako sa basketball nung bata pa ako kahit sa province. Yun lang naman po ang pastime natin ng mga Pilipino. It's either taguan sa labas, patintero sa labas, basketball na yung susunod. So yun lang po yung ginawa ko. And then, nag-try po ako sa Don Bosco, Makati. And then every time may recess at lunch, nagkaroon lang po ng opportunity. Nakita po ako ng isang coach, pinag-tryouts po ako. But bata pa lang po ako, nagsaserve na po ako sa simbahan. I was a sacristan for the longest time. From grade school up to bago po ako mag-college. So, yun po yung naging story ako para lang po sa mga susunod. So, and then nag-transfer po ako na San Beda because of basketball nung high school. Benedictine. Benedictines naman. So, I was palipat-lipat po ako ng mga Catholic school. Nagbabakasakali pa rin po yung lolo ko na maging pari ako. And then, nalipat naman po ako sa mga Jesuit nung college. Jesuit. So, yun po yung naging story ko. Yun po ako. And then, natigil lang po ako. The funny thing po, natigil po ako mag-sakristan. Kasi nung nandito po ako sa Manila, nagstay po kami sa Baclaran.
So, Baclaran Church po kami, Redemptorist, Our Lady of Perpetual. Redemptorist naman. Talaga naman. So, talagang ano po ako. Yun lang po yung ano po, mga nangyari sa akin. Nagsaserve po ako doon, and funny thing, kaya po ako natigil. Naglalaro na po ako ng basketball. I was a varsity already on Don Bosco and then in San Beda. And then transferring to Ateneo. Natigil po ako because of one incident na siguro napahiya lang ng sobra. It was a simbang gabi. And yung sotana ko naiwan ko po sa bahay. So I was holding the crucifix. Ako po yung naghahawak ng crucifix. Ganun po yun. And may sotana po doon sa sacristy. Yan, may sotana. And siguro napahaba lang po, mahaba po talaga ng sobra. So nadapa po ako sa altar. So after nun, di na po ako nagpakita sa parish church namin. So, medyo, kasi nakikilala na rin po ako doon sa sa lugar namin sa Baclaran. So, medyo napayan. After po nun, nag-dorm na po ako sa bandang Katipunan. So, yun po yung naging story ko. Yun po yung kinalakihan ko. And I'm very, very thankful po to my parents na minulat po ako sa ganung sitwasyon. I'm a very, hindi naman sinasabing religious, but I'm a, my parents, alaga na minulat kami sa ganung buhay. At nung nagkaroon ka na ng itong stage 3 colon cancer, yung bang faith life, yung prayer, may naging appeal ba yun sa pagharap mo sa crisis na ito? Actually, napakalaking bagay po. Yun po yung pinanghawakan ko po talaga when I found that I had a cancer. No? Actually, nung nalaman ko po na nagkaroon ako ng cancer, I never questioned our Lord. No? Hindi ko po question kung bakit ako binigyan. And katulad po na sinabi ko sa inyo, Feb 22 po, I was diagnosed with cancer. And the week before, we just won a championship so I was really playing in a high level. And then the week after, yun na yung nangyari sa akin. But again, because kaya ko po kwento ko muna po yung past ko is because leaning towards this situation o yung nangyari po sa akin na experiences. Siguro hinanda po ako ng ating Panginoon doon sa nangyari sa akin noong 2023. My whole life, I was surrounded with people na sobra po talagang faith. I am a devotee of a lot of churches. Name it. Manawag, Antipolo, lahat po yan. Nandyan. So, siguro because of that, because of my faith, pinanghawakan ko po yun. Hindi po ako natakot. Siyempre may takot, but in the end of the day, after my prayers every day, hindi ko po question at hindi ko po parang pumasok sa isip na kung ano man ang mangyari sa akin. Parang yun yung kinakatakot ko. No, hindi po. Because of my faith, yun po talaga yung nag-save sa akin. Yun po yung masasabi. I always tell this and I always tell this story because, really, yun lang po on that kind of situation, yun lang po talaga ang kaya natin panghawakan kasi Diyos lang po talaga ang makakapagsabi kung ano po ang mangyayari the next day. Hindi naman po natin alam kung magre-respond talaga yung katawan ko with all the treatment. Diba? So, yun lang po. Ang ginawa ko, dasal lang. Ginawakan ko po yung faith na yun, yung experience ko growing up. No? Binalikan ko po talaga lahat yun. Lahat po, pinuntahan ko. And tinabi ko nga po sa inyo, in the middle of my treatment also, I went to Our Lady of Lourdes. Talagang kahit right after my treatment, bumiyahe po ako nung gabi to go to Our Lady of Lourdes. Pagdating ko doon, umaga, 2 days straight, ginawa ko po lahat ng mga dapat gawin doon. Procession ng Rosary, procession ng Eucharistic. And ni isang pagod, wala po ako naramdaman.
So talagang dahil alam ko po sa sarili ko na ang purpose ko kaya ako pumunta doon is, not because humingi ako ng panalangin. Of course, gusto kong gumaling, but mainly because kung ano man ang mangyari sa akin, yung family ko sana huwag niyang pabayaan. Yun lang naman. Diba? Yun lang naman yun. But again, in the end, really my faith really saved me talaga with that experience. And now you're cancer-free. Yes, thank God. Yes. Nalabanan po natin yung cancer. And 8 months, no? 6 months po ako nag-treatment. On the 8th month, nakabalik na po ako ng basketball professionally again, playing on a high level. And until last week, maglaro po. So praise God po talaga. At pinagdadasal mo rin yung kalaban ninyong team. Opo, pinagdadasal ko po. Sabi ko po, palakasan po kami sa taas. Pero okay na po ako. Maraming salamat, Thank you po, sa testimony mo. Thank you.